Ating pong basahin ang salita ng Diyos na kinuha po natin sa Psalms 119 verse 9 to 6. Basahin po natin ang salitan at sa bandang huli tayo po ay sabay-sabay na basahin. How can a young person stay on the path of the purity by living according to your word? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. With my lips, I recount all the laws that comes from your mouth. I meditate in your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Minsan pa, Panginoon, kami po ay narito upang makinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat po sa aming Panginoon. Hiling namin, Lord, na nawa ang iyong salita ay maipahayag sa hapong ito, Panginoon. Ikaw po ang gumamit sa akin, Lord, upang ang lahat ng salita na ibig mong ipahayag ay maipahayag ko sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo at ang lahat ng gawa ng aming kaaway, ang lawaan ni Satan ay sinisaway namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus upang sa ganung Panginoon malaya po naming mapakinggan ang iyong salita. Maraming salamat po sa iyo, sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tulog. Amen. Purin po ang Panginoon. Kamusta na po kayo? Ayan. Ang ating pong mensahe po ngayon sa hapong ito ay kinuha ko po sa Psalms 119 verse 9 to 6. At bago po ay gusto ko pong umpisahan ang ating mensahe, gusto ko munang bigyan po ng maikling impormasyon yung ating pong Psalms. Ano po? Alam niyo po, ang Psalms 119 ay ito po ay isang acrostic Psalms. At sa 150 collection po ng Psalms, ito po yung pinakamahaba. At dito po ay meron po itong 22 sections na yun po yung bilang ng Hebrew alphabet. At bawat section po ay meron po siyang 8 verses na nagsisimula lahat sa letter A. Aleph, yan po. Tapos ang sumunod na section po ay section B. Ang lahat po ng sentence ay nagsisimula sa B. So nagkaintindihan po tayo. Amen. Napakaganda po ng pagkagawa po niya, no? Kaya nga po dito sa Psalms ito po yung kinuha ko, yung best section po ng ating Psalms. At kung titignan po natin, ang title po ng ating message po ngayon ay pinamagatang pong Keeping His Word. Yan. Okay. So, dito po ay nag-post po yung ating salmista. Kung papansinin po natin, ang sinabi niya po, how can a young person stay on the path of purity? Paano nga ba, no? Kaya ang tanong sa atin ng salmista, paano nga ba natin mapapanatiling malinis yung ating pamumuhay sa sino mang tao sa kanilang kabataan? So ito rin po yung nagiging katanungan natin sa ating panahon ngayon. Kasi po habang nandito po tayo sa lupang katawan, ay nandun po yung pagkakasala, nandun yung kaabang ng pagkakasala. Ano po? Kaya kung hindi po tayo maingat, malamang mahulog po tayo dun sa kasalanan. So, mahirap pong mapanatili ang sabi ng salmista kang kabanalan, lalo na sa panahon po ngayon. Ano po? Halos araw-araw na lang po ay may nakikita tayo sa TV na patayan. No? Mahirap, marami pong nakawan. Dati sa umaga, sa gabi lang po nagkakaroon ng nakawan. Ngayon kahit umaga na po, very pangit na po. So kung wala po tayong gagawin bilang mananampalataya, malamang pasama po ito ng pasama. So sabi rito ng salmista ay, by living according to your word. Ano po ba itong salitang tinutukoy na ditong word, no? Ito po yung kanyang mga salita na naisulat sa Biblia. Ang tanong, may dala po ba tayo? Yan.
Okay. So, ano po ba ang Biblia po sa inyo? Ito po ba ay isang libro lamang na pumupuno ng inyong tukador? At, o kaya naman po ay isang application na nandun po sa inyong smartphone? Yan, alam po natin ngayon po ay very, 21st century digital era na po tayo. So, this lead us to a question, is it good or bad idea to bring digital Bible in the church? Okay, tayo po ba ay mananatili na lamang dun sa sinasabi natin na yung nakagisnan nating Biblia, ito pong printed Bible, ano po? Mananatili na lang po ba tayo dito? Okay, ito po ay mga ilang katanungan na gusto ko pong kasagutin. May dalawa po tayong format ng Biblia, ang digital, itong digital at itong pong printed Bible. Tignan po natin yung pagkakaiba po nitong dalawang ito. Ano po? Unahin na po natin, alin po ba ang mas mainam, yung printed Bible or yung digital Bible? So, tignan natin yung pros and cons, no? Sa texts are easy to find with a little practice. Pag nagpa-practice lang kayo, mabilis nyo pong maalala. Sino pong nakakaalala ng books? Wala na po kasi puro digital na po kayo. Ano po? Yan. Okay, helps to memorize the book. You can make a note on the page, highlight the verse. It lasts for a long years. Ito po, matagal ko na po itong libro. Nag-aaral pa po ako ng PE. So, very easy to find the verse. Hindi niya na po kailangan ng table of contents dahil pagpunta niya, meron na siyang sarili. You can make a note, highlight the verse, bookmark, very handy. Kahit saan niyo po pwedeng dalhin kasi nasa smartphone niyo lang po. Ano? You do not need eyeglass. Katulad ko po, medyo mahirap na po akong magbasa. Kailangan ko ng salamin. Magulo po yung malayo, malapit, hindi ko po mabasa. So, kaya maganda po siya, no? So, tignan po natin yung printed Bible, variety of size. Meron din po siyang pocket Bible na pwede niyo pundalin araw-araw. Cross-reference dun po sa mga ibang libro, sa ibang Bible na meron na po siyang cross-reference, meron po siyang concordance, meron din po siyang, you don't need electricity. Kandila lang po, okay na siya, no? Lalo na po sa gabi. Size depends on your gadget. Maliit, malaki yung inyong mga gadget, ganun po yung kanya. Bible reader, hindi na po kayo magbabasa, makikinig na lang kayo. Di ba po ang sarap, ano? Okay, complete cross-reference, concordance, commentaries, Bible version, Hebrew and Greek manuscript, answered question, ano pa ang hinahanap nyo? Okay, so, tignan po natin yung cons. Sa cons po, we need to cut more trees to make a paper. Alam po natin, nakakalbo na po yung ating kagubatan, ano po, paggawa po ng papel. Yan. So, space to keep your Bible, kanina po pinag-usapan natin, kailangan po natin ng library. Kailangan natin ng another Bible version, encyclopedia, concordance, commentaries, history, reading materials. Kailangan po natin sa isang library. Ngayon, we need to dig the earth to find the gold, silver, coal, create, copper. Kailangan po natin gumawa ng components para po magawa po ito. So, we need acid, other types of metal to produce battery. Kailangan po natin i-charge yung ating mga battery, so kailangan natin ng electricity. Okay. Gusto ko lang po makita nyo muna po ito para makita natin kung ano yung pino-point out ko po rito. Proofreader should be 100% accuracy bago nyo po i-print yung Bible. Otherwise, if printed with a typographical error and sold, no, retrieving it back is a big task. Alam niyo po, nung 1631 po ay mayroon pong nagawang Biblia, supposed to be ay kapalit po ito ng King James para i-reprint. Ang nangyari po, instead na i-type po nila yung thou not shall commit adultery, ang na-i-print po nila, thou shall commit adultery. So yung Biblia na po yung tinawag na adulterous Bible, no? So, kailangan 100% po siya, no? Electronic gadget doesn't last long. Your iPhone 7 today, no? In 3 years, wala na po yan. So, yung inyong gadget, yung inyong application, magbabago na naman. Okay? Battery will last for a day or 2. Kaya, ano po ang mangyayari, no? Ngayon, ang tanong, alin po ba ngayon ang mainam? Yan. So, kung tayo po, ang tanong,
dito makikita po natin ay merong maganda at mabuti dito po sa electronic Bible at saka printed Bible. Pero ang tanong, siguro meron ka po nito parehas. Ako meron pong parehas eh. Ang tanong ko po ngayon, binabasa niyo po ba? Amen? Do you meditate it day and night? Kasi yun po yung sinabi po sa atin. Ano po? Ngayon, ang sabi po dito, alam niyo po, dahil nga tayo ay 21st century, meron pong ilan na firefighters po sa New Jersey ang nag-sworn in dun sa iPad. Mantaki po nyo yun. Sila po ay nag-sworn in dito po. Nanumpa po sila sa iPad. Alam natin na hindi lamang po Biblia ang naka-install dito. Iba't iba po yan, ano? So, para po sa akin, we have to respect the Word of God. Meron po tayong Biblia, may printed Bible po tayo. Doon po tayo manumpa na po. Amen? Kailangan po natin yan. Respetuhin po natin yung salita ng Diyos, no? Ay ang sabi sa atin, titingnan po natin dito, keeping this book of the law always on your list, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything on it. Kaya nga tayo dapat lagi tayo minemeditate po natin yung salita ng Diyos, no? I'm not against po dun sa digital Bible to use in the church. Pero pagdating po ng oras, kailangan po natin basahin, no, ang salita ng Diyos. Namnamin po natin yung mga salita niya, ano po. Alam po natin napakaganda po ng kanyang mga salita. Okay, meron pong isang comic character, siguro po familiar po kayo kay Peanuts, dito po kay Patty at Marcy. Ang sabi po ni Patty kay Marcy, sabi niya, alam mo Marcy, sabi niya, gustong-gusto kong basahin ang librong ito. Pero ang sabi ng lolo ko, pag daw po ako nagbasa, malalaglag ang aking ulo. So, ang ginawa po ni Patty, hinawakan niya po yung ulo. Sige, basahin mo yung unang chapter at hahawakan ko ang iyong ulo. Di po ba? Alam niyo po kasi madalas po ay nangyayari sa atin ay hindi pa natin ginagawa, nagre-reklamo na tayo. Meron na agad tayong dahilan. Kaya kailangan po, marami po tayong sinasabi, nagdadahilan agad tayo, hindi pa natin nasusubukan. Sabi natin, wala po tayong time magbasa. Wala po ba tayong time magbasa? Karamihan po, ang binabasa po natin ay Facebook, Twitter, Messenger, Yan. So sabi ko nga, hindi ako against, nadalhin po ninyo ang inyong digital Bible sa church. Kaya lang, pagpunta nyo naman po ng church, pakilagay nyo na lang po sa plane mode yung inyong mga mobile. Kasi it's very easy to jump from Ephesians to email, okay? From Titus to Twitter, at Malakay to Messenger. Bigyan po natin naman, ng respeto ang salita po ng Diyos. Tayo po ay narito para po ay makinig ng salita ng Diyos. Hindi po makipag-chat. Aray. Okay. Siguro po, kayo na po yung pagpasok po ng inyong nyo sa church, i-off nyo na po yung inyong mobile. Lagay nyo na lang po sa plane mode. Okay. So, madalas, binabasa po natin ay yung mga post ng iba. May magpo-post ng doktor, magpo-post ng isang article, and the other article, yung other doctor will oppose that article. We get confused. Confused po tayo eh. Hindi natin alam kung alin ba susundin natin, So, but I assured you that if you read the Bible, day and night, you will not get confused. Amen? At araw-araw makaka-receive kayo ng notification from God Himself. Amen? Yun po yung ating hinihintay. Hindi naman po siguro tayo mahalaga ngayon sa panahon ito. 2 oras lamang po tayo mananatili. Ang hintayin po natin yung salita na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Yan.
Ganyan po, sabi ka, kailangan po natin na tayo po ay laging nakikinig ng salita ng Diyos. Siyempre, alam po natin ang kasalanan po ay masama. Dapat hindi po natin gawin, pero hindi po ganito yung ating pagkakatawag sa atin. Bagkos tayo ay tinawag para maging masunurin sa kanyang mga salita. Kung papansinin po natin yung buong section po ng Bet, no? Ay kasagutan po sa lahat ng kanyang katanungan. Tingnan mo po natin, ang sabi niya po rito, verse 9b, by living according to your word. So, to be pure before God, we need to live by His word. Okay? Malaki po yung ating magagawa na maging mamuhay ng malinis at may kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero hindi po natin magagawa yan nang wala pong tulong ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoon Diyos. Amen? So, kung sa ating kalakasan lang, hindi natin kaya yan eh. Pero ito ay magagawa lang natin kung tayo ay magpapailalim sa Kanya. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, the Spirit is willing, no? But the flesh is weak. So tama lamang po, no? Kasi pag hindi po tayo nananalangin, hindi tayo lagi nakaharap sa Diyos, no? Hindi nakatuon sa Diyos yung ating mga espiritu, ano po? Malamang, babaksak po tayo. Maliwanag na ipinakikita po rito ng salmista. Sa verse na ito, yung pagiging dalisay ay makakamit lang natin sa pamamagitan po ng kanyang salita. Alam niyo po, si Billy Graham po, the resurrection of Christ, sabi niya po, overcome the power of Satan and hell. But God's victory is not yet complete and Satan's power is not yet destroyed. Satan is power, spiritual being who will do everything he can to block God's plan. May katotohanan din po, ano po. Kasi marami tayong dapat nagawin, ano po. Katulad lang po kanina na gusto ko talaga ipahayag yung salita ng Diyos, pero binablock ni Satan yung ating gawain. Kanina po, nawalan po kami ng slide. Pero hindi po mapipigil ni Satan ang ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Yeah. So, makita po natin na tayo po ay dapat nagpupuri. Dapat po sabi natin na lagi tayo ipamuhay po natin yung salita po ng Diyos. Ngayon, tignan po natin ang sumunod na verse. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Sabi po sa Tagalog, hinahanap kita aking buong puso o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Alam niyo po sa verse na ito, he is projecting another action and reasons. Ayon po sa teksto, sabi niya, buong puso niya pong hinahanap ang Diyos. Gano'n na lamang po yung kanyang pagnanasa na makita yung salita po ng Diyos. Nagkusa po siyang magpailalim sa kanyang mga salita. Nais niya na ito'y magawa niya, ano po. Gusto ng salmista na maiukit ito sa kanyang puso. Alaala niyo po siguro yung the parable of the great value. Dito po ay, again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of a great value went and sold that he had and bought it. Ganun na lamang po yung kahalaga ng perlas na yun, ano po, kung bakit ibinenta niya lahat yung kanyang ari-arian para makuha niya lang po yung perlas na ito. Tayo din pong mananampalataya, dapat din pong ganun, Nung makita po natin na ang salita ng Diyos ay pinapahayag ng may katotohanan, inaka po natin yan. Kinuha po natin, iniwanan natin yung dati nating pananampalataya. At tayo ngayon ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay naipapamuhay, ay naibibigay po sa atin. Yung katotohanan, nakita po natin. Amen? So, nung makita po natin, iniwanan natin lahat yon. Kinuha po natin yung pinakamahalaga. Ito yung salita ng Diyos. So, ganun po yung kahalaga, no? Kaya nga nang makita natin yung katotohanan ito, tayo po ay na-born again. Nakakilala po tayo. Binitawan po natin yung luma nating pagkatao. At tayo ngayon ay namumuhay ayon kay Kristo.
Sumunod pong verse, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Very familiar po itong verse na to sa Sunday church. Yung mga bata, no? Kids church, alam na alam po siguro itong verse na to. No? He is making here a voluntary willful action. Hindi lamang po para hanapin yung kanyang salita, bagkus gusto niya pong maalala. Gusto niya pong mamemorya yung mga salitang ito. Pwede mo siyang maibahagi sa mga taong nangangailangan. No? Kapag ikaw po ay meron pong problema yung kapatid, pwede mo siyang masabihan ng mga verse. No po. Alam niyo po sa ESV translation, ang pagkasulat po nito ay ganito. Okay. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Ganun po yung gusto niyang mangyari. No? So, marami po ang nagsasabi na hindi na ako makapag-memorya kasi may edad na kami. Yan po yung kadalasan, ay marami akong trabaho, wala na akong magagawa, yung memory ko punong-puno na. Yan. Alam niyo po, yung meron po tayong kasabihan na kapag ayaw, ano po? Ay dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Amen. Alam niyo po, ang sabi po ng isang neuroscientist, ganito po neuroscientists tend to estimate human storage capacity somewhere between 10 terabytes and 100 terabytes. Wow ha? Ilang movies po ang may lalagay po natin dito. Yung 1 terabyte lang po, malaki na po yan. Ano? Yung ating pong message for 2 years, 3 years, pwede na po nating ilagay sa 1 terabyte. 10 terabytes po yan. Ano po? Alam niyo, kung titignan niyo po yung Psalms 119 verse 11, 72 bytes lang po yun. Maluwang na maluwang. Ano? Maglalaro yung Psalms 119 verse 11. Amen? So, kaya po natin i-memorize po yan. Okay. So, nakalulungkot po ay wala po tayong ganitong ability dahil hindi po natin ginagawa. Kasi hindi natin ginagamit, no, yung binigay po sa ating ability ng ating Panginoon. At habang sinasabi natin hindi natin kaya, talagang hindi natin kaya. Pag sinabi mong kaya, kaya po yan. Amen? Yan, okay. Last time po, nang magturo po si Pastor Boots, nag-challenge po siya ng pwede pa challenge. Yan, okay. Ngayon, I challenge you. Ito po. I memorize 2 verses today. Siguro po by this week, no, marami po akong marireceive, no, na challenge magmula po sa inyo. Amen? Amen? Yan, dapat makapag-memorize po tayo. 2 verses lang po naman hinihingi ko sa inyo. No? So, siguro pagdating po ng 1 taon, no, meron na po kong ilan? 365. 2 pa rin. Siguro, kulang. Kailangan po ng i-upgrade ng ating memory. Okay. So, ang sabi po ng Panginoong Hesus, alam niyo po, siguro naalala niyo po yung, tawag po dito, yung temptation po ng ating Panginoong Hesukristo, no? When He was tempted, ang sabi ni Satan sa Kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ngang, yung tinapay, yung bato, gawin mo ngang tinapay. Alam niyo po, talagang si Satan, mahusay po yan sa salita ng Diyos. Nagbabasa rin po pala siya ng Biblia. No? So, kaya kailangan magbasa rin po kayo ng Bible. So, ang sabi niya, it's about food. Alam niya ang pangangailangan ng tao Ano po? Shelter, food, and clothing. Food po ito. Siyempre, pag ikaw gutom 40 days and 40 nights, gutom ka. Lahat po ng tignan niyo, mukha na pong tinapay. Hindi naman po. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay, kung hindi ka mananampalataya, hindi mo alam salita ng Diyos, siguro 1 click lang, no? O, tinapay. Yeah. Hindi po ganun, no? Pero ang Panginoon, sumagot po siya. No? Ang sabi niya,
Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Saan po kinuha ito ng ating Panginoon? Kinuha niya po ito doon sa Deuteronomy 8:3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna which neither you nor your ancestors had known. Why? To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Hindi po ba salita ng Diyos ang kanyang tinuran? So, sumunod, ang sabi niya, pagkatapos po nito, dinala po siya sa ibabaw ng templo. Hindi ko alam kung saang lugar po doon sa templo, basta dinagay po siya sa ibabaw. Ang sabi sa kanya, magpatihulog ka dyan, sabi sa Biblia, sabi sa banal na kasulatan. No? He will, sabi niya, he will church. Ang sabi niya po rito, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against stone. Meron pong letter bing maliit. Kung yung Biblia po ay merong footnotes, pakitignan niyo po yung B. O sa inyo po, may maliit na letra po dyan. Ano po ang nakasulat po dyan? Kasi digital po yung dala nyo, hindi po yan. Okay. Diyan po ay nakasulat, Psalms 91:11 verse 11 to 12. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Doon niya po kinuha po ito. Pero sinagot po siya ng Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, it's also written, do not put the Lord your God to the test. Hindi natin ito test. Saan po niya kinuha po ito? Deuteronomy 6:16, do not test the Lord your God. Ang sumunod po, dinala po siyang muli, no? Sa mataas na bundok, pinakita niya lahat ng kaharian at kayamanan. Kung hindi kita makuha sa pagkain, hindi kita makuha sa fame, malamang dito sa suhol na to, makukuha rin kita. Pero ano po ang sinabi niya? Lahat na yan, sumamba ka lang sa akin, magpatira pa, ibibigay ko sa iyong lahat ng yan. Di po ba? Kung tayo po ay walang alam sa Diyos, no? What's the big deal on that? Baka hindi lamang po nyo sumamba, hindi lamang po kayo nagpatira pa, malamang humalik pa kayo sa kanyang paa para po kayong tumama sa sa pader, sa loto. So, makita po natin na ganun po, Pero ito po yung isang bagay na dapat po natin na sinagot po siya ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, worship the Lord your God and serve Him only. Deuteronomy 6:13 po, ito po yung keynote niya. For the Lord your God, serve Him only and take your His oath on His name. Naka-score po ba si Satan sa kanya? It's not. Dahil kung wala po tayong alam, meron po tayong Biblia, meron tayong printed, meron tayong digital, pero hindi po natin binabasa, pag may nagtanong po sa atin, wala po tayong maisasagot. Hello? Magandang umaga po sa inyo. Hapon pala. Okay. Alam niyo po yung salmista, sabi niya po ay, binigay niya po ito sa atin. Gusto niya maisulat sa kanyang puso ang lahat po ng katuruan ng ating Panginoon. Dahil dito, He can make a decision, a godly decision, kasi yung salita ng Diyos ay nakaukit sa kanyang puso. Hindi lamang po ito, sa ikalawang bahagi, meron po siyang sinabi, that I might not sin. Kasi nga naman, kapag nandun yung salita, sino nga naman pag sinabi sa iyo ng nanay mo, huwag kang pumunta dyan, talagang maiisip hindi ka pupunta doon sa lugar na yon. At ito, lagi nakatatak sa kanyang puso, na hindi ako magkakasala dahil nasa akin ang iyong mga salita. Sumunod pong verse. So to be pure before God, we need to keep His word. Ang sumunod po ay, praise be to you, Lord, teach me your decrees. To be pure before God, we need to learn from His word. Kailangan po tayong matuto sa kanyang salita. Alam niyo po, mayroon pong isang pangyayari na
Meron pong isang Sony, alam niyo po yung Beta machine. Siguro Betamax po siya, ang tanawagan na po. Kilala po natin sa Betamax. Masama po yung image ng Betamax po sa atin kasi alam natin. Pero ito po tinawag na Betamax kasi Beta machines. Okay, sila po yung nakaimbento, ang Sony po. Sila po yung nakaimbento ng salitang, means yung technology po ng Beta. So ngayon po ay ang ginawa po nila ay kinip lang po nila yung kanilang technology sa kanilang sarili. At ayaw po nila na may makaalam. Dahil nga po ay para makuha po na yung 100% share ng market. Wala po silang pinagbigyan. Pero meron pong isang company, ang pangalan niya po ay JVC. Sila po yung nakaimbento ng BHS. Amen? Alam po natin marami sa atin na merong BHS. Ang ginawa po nitong JVC, ibinigay niya po yung kanilang technology sa iba't ibang firm, sa iba't ibang company. At ang nangyari, nagulat ang marami dahil ang daming naglabasan na BHS sa merkado. Dahil po dito, bumaksak po ang Sony ng 40% share in the market. 1987, they hold 10% of the market share. At dahil wala po silang magawa, ang ginawa po nila ay nag-build na rin po sila ng BHS. Kinuha na rin nila yung technology ng BHS. So, makikita po natin, dahil po dito, so, kahit man daw po sa tinatawag po nating naglalaban ng mga malalaking kumpanya, yung pagbabahagi daw po ay may malaking impact o malaking reward, no, sa tao. So, dapat din daw po tayo ay magpahayag ng salita, no? Sabi natin, we must declare the word of God. Dito po makikita po natin na with my lips I recount all the laws that comes from your mouth. Then, to be pure before God, we need to declare His word. Kailangan po natin ipahayag yung salita po ng Diyos. Tayo po ay magpahayag. Magbahagi po tayo. O nga po, yung pakikinig at pakikinig, nagpapalago po ng ating pananampalataya. Amen? Maganda po yan. Pero yung napakinggan naman din po natin, dapat din naman po natin ibahagi sa iba. Dahil marami po tayong dapat abutin. Na, although mga Pilipino po, marami po sila. No? Gaano na lang po yung ating percentage sa Pilipinong nandito po sa Bahrain. Abutin po natin sila. Amen? So, to be pure before God, we need to declare His word. With my lips I recount all the laws that comes from your mouth. With my lips I declare all the rules of your mouth. So, ito po yung Time Magazine, ano po? Sony Incorporated had made a crucial mistake. In the way of testimonies, I delight as much in all riches. Alam niyo po, mayroon pong siguro po, nakakita na po ba kayo ng mga nanalo po sa loto? Hindi pa po siguro. No? Pag nakita niyo po, balato po agad yan. Pero usually, kapag nakita po na, sa Wawawin lang po, pag pumunta po kayo ng manood po kayo ng Wawawin, pag sila po ay nanalo, yung po katuwaan po nila, naglulundag po sila sa tuwa. Di po ba? Walang paglagyan yung kanilang kagalakan. Halos mag-iiyak po sila kapag nakita po nila yung kanilang panalo. So kaya kapatid, malaki po yung mga bagay na to na tayo po ay nagbabahagi, no? In the way of testimony, we have to delight as much as all in all riches. Dapat matuwa po tayo dahil nandun po yung salita sa atin. Tayo po ba ay natutuwa lang pag tayo po ay maganda po yung mensahe? No? O pag yung namimili lang po tayo ng mensahe na ating pakikinggan, pag maganda yung mensahe, ako yan. Ha? Pero pag mga pangit yung mensahe, siya yun. Ang hirap, no? Hindi po ganun, Parang pagpatama sa iyo, next. O next. May madidinig pala, next. Hindi po, tayo po, kapag nasaktan po tayo, matuwa po tayo.
Amen. Dapat pag nadidinig natin na masakit yung salita at ikaw ay tinatamaan, ay salamat Panginoon dahil pinaalalahanan mo ako. Ganun po yung ating attitude. Hindi po yung namimili po tayo ng ating mensahe na pakikinggan at pagdating po na si Pastor, ako na naman yung pinatamaan. Mahirap po, ano? So, kailangan po ay, tayo po ay matuwa. Pag napapakinggan po natin yung kanyang salita, masakit man o hindi, pakinggan po natin dahil mayroon po tayong aral na madirinig. Ganun po tayong kamahal ng Diyos. Ayaw niya tayong maligaw, no? Alam niyo po ay, kapag tayo po ay pupunta sa lugar, alam po ang ginagawa po natin, humihingi po tayo ng map o humihingi tayo ng direksyon. Sa ngayon po, ano pong ginagawa natin? Google mo na yan. Yan. Yung meron pong mga Waze, no? Waze po, no? Yan. Kaya pag habang nagdadrive ka, no, meron nagsasabi sa iyo, liko ka sa kanan, liko ka sa kaliwa. Hindi ka po maliligaw sa iyong patutunguhan. Alam niyo po, ang hirap pong pumunta ng Baguio. Sino po nakarating na ng Baguio? Yan. Alam niyo po, kapag ang mga driver po ay hindi po nakapokus po yan sa daan, malamang po yan, ay sa bangin po yan pupulutin. No? Yan. Okay, so, kung titignan po natin, to be pure, sabi niya, to be pure before God, we need to rejoice. Kailangan po tayong magsaya. Pag napapakinggan po natin yung salita, magsasaya po tayo. Ano man po yan? Mapakinggan natin yan. Habang minemeditate, mas maganda no? Habang minemeditate natin yung salita, masaya tayong masaya. Hindi po tayo nagiging malungkot pag binabasa po natin yung salita ng Diyos. Amen. Okay, sumunod po. Yan, tignan niyo po, the pure of joy. Ito po yung katuwaan. Nakikita natin kapag, di ba natutuwa tayo kapag yung unang nating na baptize po tayo. Paano po yung mga taong sa unang pagkakataon ay nakarinig po sila ng salita? Ano po yung katuwaan po ninyo? Halos maghahagulgol tayo, no? Umiiyak tayo dahil nakilala natin ang ating Panginoon. Nakilala natin yung ating tagapagligtas. Na siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Tayo dapat yung nakapako Pero ano po ang nangyari, no? Kinuha lahat yan ng Panginoon. Amen. So, yung kapag tayo po'y nakakarinig ng salita ng Diyos, we have to rejoice. Pure joy. Yan. So, sumunod po ay, I meditate yung precepts and consider your ways. To be pure before God, we need to meditate in His Word. So, kailangan po natin na mag-meditate ng kanyang salita. Alam niyo, minsan, sa lahat po ng ginagawa natin, minsan, nagluluto ka lang. Although nagluluto po ako, no? Habang nagluluto kami, naaalala ka pang word. Nandun po yung salita ng Diyos, no? Para bang yung mind mo nakikipag-usap ka sa Panginoon. Naranasan niya po ba yan? Wag lang po yung nagdadrive kayo, may nagsusulat po kayo, baka mabangga po kayo. Pero tignan lang po natin, habang kung ano man po yung ginagawa niyo, ang Panginoon nakikipag-usap po sa inyo. Nagbasa po kayo ng isang verse, nakadinig kayo ng isang verse, o kahit yung po inyong mga sa song lang po na habang pinakikinggan nyo, yung mind nyo po nag-umiikot na po, nakikita nyo, nakikipag-usap na po sa inyo ang Panginoon. We have to meditate in the Word. Ang sabi po rito ng ating Panginoon, day and night. Kailangan po natin i-meditate ng salita ng Diyos. Kasi po, karamihan sa ibang meditation po ay Facebook po. Kaya napakarami po, ilang oras po ba yung nagugugol natin dito? Ano po? Nawawalan po tayo nung time na magbasa dahil nakukuha po yung attention po natin nito, no? At hindi na po natin napopokus yung salita natin dun sa salita po ng Diyos. Wala na po tayo sa focus. Ubos po yung oras natin na supposed to be nagbabasa po tayo ng salita. Although alam ko po marami po tayong gawain,
nagre-relax. Kaya nga po yung sabi po ng isang kapatid, ang haba ng review sa Facebook. Kasi tinitignan niyo po yung application po. Yung mga notification, hindi niyo masagot. Okay, so tignan po natin. We have to meditate the Word of God. Kaya yung challenge ko po sa inyo kanina, I will challenge you to memorize at least 2 verses a day. Amen? So, we have to meditate. To be pure before God, we need to meditate in His words. I meditate in your precept and consider your ways. Sabi po rito, I will fix my eyes on your ways. Dapat lamang po nating i-fix po yung ating mga mata sa ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Jesucristo, He is the perfecter and the finisher of our faith. Amen. Kaya kung tayo po ay nakapokus po dun sa salita ng Diyos, yung sinabi po ng ating salmista, magagawa po natin lahat. Ito po yung buong pong na verse, yung buong section ng Bet, it talks about victory over sin. At yun ang gusto po natin Ayaw po natin na magkasala. Gusto po natin na mamuhay, ng ayon sa Panginoon. Kaya ang salmista, nagturo po sa atin. Paano ba tayo mamumuhay ng banal? Kaya tayo po ay patuloy na magpailalim sa ating Panginoon. Bigay po natin yung ating buhay. Kung tayo nga ay ang Panginoon, nakita natin na wala po siyang kasalanan, pero kinuha niya lahat ang kasalanan natin. Why? Ganun lang po kamahal tayo ng Panginoon. Ganoon niya po tayo kamahal na ayaw po niya tayo na maligaw. Kaya kapatid, it's about time to meditate His Word. So, I delight in this, I will not neglect your word. So sabi niya rito, I will delight. Masaya binalikan niya po yung lahat ng mga verse niya. Ang sabi niya, nagpupuri ako, nagsasaya ako dahil nasa akin ang salita. Di po ba yung sabi nga ng merchant, nung makita niya yung salitang ito, ang sabi niya, nung makita niya yung perlas na to, iniwanan niya lahat, kinuha niya lahat, binenta niya na lahat, makuha niya lang yung pinakamahalaga sa lahat. Ito po yung salita ng Diyos. I will delight, ang sabi po rito, meaning, yung meaning po nito, to revel, enjoy oneself in lively and noisy, enjoy to bear proudly. Ito po yung meaning po niya, meaning to revel, enjoy oneself in lively and noisy way. Ay, ba't nagsasaya po tayo, nagpupuri po tayo. Kanina po, ang ganda po ng ating awitin, para po pa tayong, sa tuwing ako po ay narito, isa pong privilege po sa akin, ako po ay magpahayag, Pero pag nadidinig ko po yung awitan po natin, tuwang-tuwa po ako. Parang nakikita ko na po yung kaharian ng langit. Amen? We have the glimpses of heaven. Ganito po yung ating gagawin, yung magpuri, magpasalamat sa Kanya. Yung katuwaan, ibigay po natin lahat yun sa Panginoon. Dahil habang naririnig natin yung salita ng Diyos, natutuwa po tayo. Dahil alam natin na ganun tayong kamahal ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na sino man sa atin ang maligaw. Marami pong iglesia, wala pong ginawa kundi yung pahayag lamang po, yung revelation. Oo, tama po.
ipahayag po natin yung revelation. Pero hindi lamang po ganun na kukunin na lang po natin yung ating maleta, maghihintay po tayo sa labas sa pagdating ng ating Panginoon. Bagkos, mayroon po tayong gagawin. Marami po tayo dyan sa labas ng pintuan na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. No? Puntahan po natin sila. Ipakilala natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Sa pagtatapos po, ito po yung sinabi ng salmista natin. Upang tayo ay mabuhay ng banal, we have to delight in the Lord and His statutes. Nandun yung kanyang kagalakan sa salita ng Diyos, sa kanyang mga utos. Sa mga katuruan, panuntunan, ito po yung kanyang plano po sa buhay po natin, sa bawat isa. Gusto nating ibahagi kanino man, saan man, anumang lugar, anumang oras, maibahagi natin yung kanyang salita. Alam niyo po, may pangako ang Panginoon Diyos dito eh. Ang sabi niya sa Awit 37:4, familiar po kayo dito, no? Amen? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ito po yung gusto ng Panginoon. Kapag tayo ay nag-delight sa salita ng Diyos, no? Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Madali kasing magpuri, no? Kapag wala kang problema, no? Ayos lang, pero kapag may problema na, nawawala po yung focus natin doon sa salita ng Diyos. Nandun na lang po tayo sa problema. Kapatid, hindi po yan ang gusto ng Panginoon. We have to focus on Jesus. Every time may problema tayo o wala, magpuri tayo, magsaya tayo. Alam natin na may gagawin ng Panginoon sa atin. How can I live up pure? We have to make a willful actions o choices upang maganap natin ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Ating dandaan, makapamumuhay lang po tayo ng ayon po sa Kanya, no? Ng dalisay, kung handa po tayong ilalim sa Kanyang salita. At handa nating ipamuhay yung Kanyang mga kautusan. Ito pong buong section na ito po yung kasagutan ng ating salmista sa kanyang katanungan. Ang sabi ng Panginoon, tayo po ay kanyang nilinis na. John 15:3, ang sabi niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Malinis na po tayo. Yun daw pong, ang sabi po rito, yun daw pong salita ng Diyos ay tulad din po ng tubig, naglilinis ng ating katawan. Kaya sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay nalinisan na. Kapatid, kung ito po yung una mong pagkakataon na makatin sa ganitong gawain, hindi ka nakarating dito, kapatid, na dahil sa iyong kagustuhan lamang, tayo po ay dinala rito ng Panginoon. Dahil meron pong kagustuhan sa atin ng Diyos, dinala ka niya rito. Kung sa unang pagkakataon, ngayon ka lang naka-attend, I'm inviting you to raise your hand and we will pray for you. Marami po ang ginawa sa atin. Nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga pananampalataya. Alam natin sa pamamagitan po ng ating salita ng Diyos, no? Marami po ang naligtas. At habang binabasa po yung salita ng Diyos, nakikita po natin malaki po yung pagbabago sa atin. Nawa sa pagbabasa po ninyo, sa pag-meditate po ninyo ng salita, ay mabago po ang inyong buhay. Habang ang mga mata ay nakapikit at ang ating mga unak ko. Inaanyayahan ko kayo, kapatid, sa unang pagkakataon kayo po ay nakarating dito po.
Taas niyo lang po inyong mga kamay. Alam po natin, no? Tinatanggap niyo ang ating Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas. Hallelujah. Mayroon po, kapatid. Taas niyo lang po inyong kamay. Alam na ng Panginoon na kayo po ay tinatanggap niyo po yung ating kapatid na ito. Tinatanggap niyo po ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Hallelujah. Mayroon po ba sa ating kalagitnaan, ang gustong tumanggap sa salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pong salita ay naipahayag. Dalangin namin, Lord, na sa amin po, Panginoong buhay, Ikaw po ang siyang maghari, Ikaw po ang kumilos, Ikaw po ang magturo sa amin. Tulungan mo nawa na maipamuhay namin yung mga salita. Turuan mo na maiukit namin, Lord, ang iyong mga salita sa aming mga puso upang sa ganon, hindi po kami magkasala, Panginoon. Maging reminder po ito sa amin. Maging isa po itong bagay na patuloy po naming mag-guide po sa amin habang kami po ay lumalakad dito po, Panginoon, sa lupang ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kung paano po namin ginagawa yung aming magpuri kami, Panginoon. Nandun po yung aming kaaway na patuloy na nagbablock, Panginoon, ng iyong mga gusto para sa aming buhay. Lord, hindi po namin siya kaya, Panginoon. Bagkos sa pamagitan mo lamang, Lord, kami po, Panginoon, ay maliligtas laban sa Kanya, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Maraming salamat sa paggamit mo po sa akin, Lord. Sa iyo po ang lahat-lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.